Sama-sama tayong magiging tarakili. Mga kapuso, wala pa rin patid ang ating pagsaksi sa iniwang pinsala ng Bagyong Juan sa iba't ibang bahagi ng Luzon. 2 ang patay at mahigit 1 milyong individual ang apektado batay sa tala ng NBR-RMC. At marami pa ring lugar na pahirapang maabot ng tulong dahil sa nawasak na mga kalsada at pagguho ng lupa. 14 na bayan sa Isabela ang apektado ng baha dahil sa Bagyong Juan. Ilang lugar ang wala pa ring kuryente. At mula sa Santiago, Isabela, saksi live si June Veneracion. June? Pia, pinangagambahan ng mga lokal na opisyal dito na tataas pa ang bahang nararanasan sa 14 na bayan dito sa Isabela. Sa bayan nga ng Rojas ay abot bubong ang baha na ayon sa mga residente roon ay ngayon lang nila naranasan sa nakalipas na 7 taon. Naramdaman din ang hagupit ng bagyo sa iba pang parte ng Luzon. Halos walang makita sa lakas ng hangin at ulan. Daluyong na tila nilamon ang mga bahay sa tabing dagat. Sumisipol ang hangin. Ang bagsik ng nooy Super Typhoon Juan. Buong-buong naramdaman sa Catanduanes. Buong araw kahapon, hinagupit ng Super Typhoon ang Kabikulan. Ayan na yung tubig. Kabilang ang Camarines Sur. Tila laruang iwinasiwas ang tulay na ito sa bayan ng Kamaligan. Umabot sa signal number 5 ang ilang bahagi ng Bicol Region, Northern Luzon at Central Luzon. Yan o, Jay, ang laki o yung kasunod. Gaya sa Aurora. Ang laki! O, Dave, bilis, labas doon. 2 senior citizen ang muntik matangay ng rumaragas ang alon. Pahirapan masagip ang 2 habang humahampas ang mga alon. Sa Dinalungan, Aurora, naglandfall ang bagyo bago nito tinawid ang Luzon. Nasaksihan natin ang hagupit ng bagyo sa Isabela. Alas 5 na lang umaga, nandito kami sa sentro ng Santiago, Isabela. Ito yung iniwang pinsala ng Bagyong Juan. Mga nilipad na yero. Dahil napakalakas din talaga yung hangin kagabi. Nagkalat din ang mga putol na sanga at iba pang bagay na tinangay ng hangin. Maraming poste at kawad ng kuryente ang pinabagsak. Kaya 33 lungsod at bayan ang nawalan ng supply ng kuryente. Isa sa nasira ang bahay na ipinamana ng mga magulang ng asawa ni Maribel. Nang mawala ang kanyang kabiyak, sa kanya naman ito ipinamana. Masakit sa loob ko man na sabi ko, binta na natin. Ako wala rin, hindi natin mapapagawa. Akong gano'n. Masakit man sa loob ko. Wala rin akong magawa. Masakit po eh. Siyempre po first time namin na makaranas ng ganito na mabaha ka. Tapos okay lang po na mabaha. Basta wag lang po masiraan ng ganito kasi ang hirap po makamove on. Sa bayan ng Rojas, bubong na lang ang nakalitaw sa ilang bahay na binaha. Nababaha po kami lagi, sir, kaya lang hindi po ganito kalalim. Lumalaki na po ang tubig dun eh. Kaya nag-alala na kami. Sa mga pagkakataong gaya nito, makikita ang dedikasyon ng mga rescuer. Kahit sagwan lang paminsan ang panlaban sa agos ng tubig, tuloy pa rin sila sa kanilang misyon. Pero isa lang ang kanilang pakiusap. Alam kong may dadating po na tubig na malaki. So kailangan pagkasan na namin po sana na mag-evacuate. Kung minsan yung mga tao kasi, may mga katigasan din ng ulo dahil hinihintay nila na akala nila hindi ganyan kalaki. May mga alaga, mga hayop. Sa monitoring ng Isabela PDRRMO, sa ngayon, 8 bayan ang lubog sa baha.
Lubog at hindi na rin madaanan ang lahat ng overflow bridge, gaya ng nasa Kawayan City. Daanan pa naman ito papuntang mga liblib na lugar. Meron namang alternatibong ruta, pero mas malayo nga lang. Ito na ho yung inaasahan naming epekto dahil sa tubig ulan, mga baha mula ho sa Quirino Province and Aurora Province. So pupunta ho na kasi dito ho sa Isabela. Malawakang pagbahari ng naranasan sa lungsod ng Ilagan. Mahigit 5,000 residente ang lumikas doon. Inilikas maging ang mga alagang hayop. Sa gitna yan ng patuloy na pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Ngayong umaga, pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ehensya ng pamahalaan. Tinatayang 1.4 milyon na Pilipino ang pinalikas bilang paghahanda sa bagyo. Pinakamarami sa Bicol. Pinag-utos din ng Pangulo sa Department of Health na siguraduhing mayroong mga medical teams sa lahat ng evacuation centers upang mabantayan ang kalusugan ng mga evacuees. Ayon sa NDRRMC, di bababa sa 2 ang nasawi. Ang isa, nalunod sa Viga, Catanduanes. At ang isa, nabagsakan ng debris sa Catbalogan, Samar. Sa iba't ibang panig ng bansa, 71 kalsada ang di pa rin madaanan hanggang kaninang umaga. Nagpapatuloy ang mga clearing operations ng DPWH. Mahigit 1,000 bahay ang nasira. Halos 100 ang mga ito tuluyang nawasak. Ang good news, Pia, ay balik na ang supply ng kuryente sa 22 munisipyo dito nga sa Isabela. At live mula rito sa Santiago, Isabela, para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. June, isang tanong lang, kamusta na ang lagay ng panahon dyan sa mga oras na ito? Yun din ang isang good news, Pia, bagamat may nararamdaman pa tayong konting hangin, ay importante dito walang malalakas na pag-ulan na nararanasan. Yun nga lang, kung hindi man malakas ang ulan dito, kung bumababa naman yung tubig mula doon sa mga kalapit probinsya gaya ng Quirino at Aurora, dito rin ang bagsak noon. Kaya yung tubig doon, magpapabaha rin dito sa Isabela. Pia. Alright, June, maraming salamat at ingat kayo. Si June Veneracion po, nag-uulat live mula sa Isabela. Patay sa pagguho ng lupa ang 5 taong gulang na kambal sa Kayapan, Nueva Vizcaya. At ayon sa mga pulis, alas 2:30 ng madaling araw kanina, natabunan ng lupang gumuho mula sa bundok ang bahay ng mga biktima habang natutulog sila. Sa tulong ng kapitbahay, nahukay ng kanila ama ang mga bata pero dead on arrival sila sa ospital. Sugatan ang mga magulang ng kambal at isa pang bata. Sa pananalasa ng storm surge o daluyong sa ilang bahagi ng Aurora, tila binura ang ilang komunidad sa dalampasigan. At ang ilang residente hindi malaman kung paano sila magsisimulang muli. Mula sa Balera, Aurora, saksi live si Ian Cruz. Ian? Pia, titiyakin daw ng mga otoridad dito sa Aurora na makukumpuni kaagad yung nasirang national road nila dito para nga makapaghatid kaagad ng mga tulong at nasira ngayon, Pia, dahil sa matinding daluyong o storm surge. Hindi na makilala ng mag-asawang Michelle at Joel Mamugay ang lugar nila nang balikan nila ito kanina. Wasak na komunidad ang binatna nila matapos manalasa ang daluyong o storm surge sa Gupa, Dipakulaw, Aurora na nasa gilid ng Pacific Ocean. Mabutit lumikas sila bago pa yan mangyari at sa evacuation center na nagpalipas ng magdamag. Nalungkot po ako at ganun nga po, sira na po ang bahay namin. Di namin alam kung paano na naman po kami mag-uumpisa. Kasi napakahirap pa naman po ng buhay. Walang nakakaligtas sa mataas at malakas na storm surge. Wasak ang bahay, nabunot ang mga puno, ang malalaking bato, nabuhat patungo sa kalsada. Mabuti na lang sumunod ang mga residente na lumikas, kaya walang napahamak sa kanila. Ang iba, may konting naisalbang gamit bago nawasak ang bahay. Pinuntahan ko pa rin po siya. Nung nakita ko po siyang wasak na po yung mga dingding niya, yung mga gamit ko po sa loob, nailikas ko pa rin po yung mga damit namin. Stranded naman ang ibang motorista sa Sitio Ampere. Nawasak kasi ang malaking bahagi ng National Road. Malalaking alon din kasi ang lumamon sa lugar sa kasagsagan ng pananalasa ng superbagyong Uwan. Kaya tila nagkadurog-durog ang highway.
Ito yung daan patungo sa bayan ng Dinalungan kung saan naglandfall sa Aurora ang super bagyong Uwan. Kasunod noon ang bayan ng Kasiguran at ang dulo ang bayan ng Dilasag. Sa lawak ng pinsala na nangyari dito dahil sa storm surge, ang tanong ngayon, hanggang kailan pa makukumpuni ang kalsadang ito? Kasama rin sa apektado ang mahabang bahagi ng bayan ng Dipakulaw. Kaya ang ibang residente, lakad ng solusyon. Nakadeploy na sa ngayon ng heavy equipment ng DPWH para ayusin ang highway. Sa Baler, hindi rin nakaligtas ang mga establishmento sa Sabang Beach. Wasak ang pinaghirapan ng mga negosyante. Iniisip ko, kinokontrol ko lang para malakas ang loob ko. Dahil wala din po mangyayari pag iisipin mo na yung ganito ay. Hindi rin nakaligtas sa storm surge ang pader ng Aurora Police Provincial Office. Pinadala namin dito ng heavy equipment, yung backhoe. And natakpan namin. But nung time na naglandfall na yung Typhoon Uwan, nandun na po, bumagsak na, tuluyang bumagsak. Sa lakas ng hangin, nilipad na ang bubong ng eskwelahang ito sa Kasiguran, Aurora. Bukod dyan, marami pang bahay at iba pang establishmento ang nawasak. Sinagip din ng Coast Guard District Northeastern Luzon ang isang lalaking sugatan matapos tamaan ng lumipad na yero. Nagsagawa na ng road clearing operation sa ilang lugar doon para matanggal ang mga nakahambalang na mga poste at kable. Kaya sa pinakahuling pakikipag-ugnayan natin ngayong gabi sa PDRRMO ng Aurora ay nananatili raw na zero casualty ang kanilang lalawigan kahit pa nga maraming nasira dulot ng super bagyong Uwan. At live mula rito sa Baler, Aurora para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Ian, naipakita mo kanina yung ibang lugar dyan sa Aurora na talagang wasak na or talagang sira yung mga establishmento. Alam naman natin na yung mga resort dyan, sikat na puntahan, tourist destination, may makukuha ba silang tulong mula sa LGU o sa national government para agad makabangon? Yes, Pia, yan nga talaga yung itinatanong din sa atin ng mga business owners. Sana raw umaapila sila doon sa gobyerno at maging sa DSWD na kahit papaano ay mabigyan sila. At yan naman, Pia, ay iniisa-isa ngayon ng pamahalaang lokal at idudulog nila ang mga ito sa mga national government agencies para mabigyan ng karampatang ayuda ang ating mga kababayan na nasalanta sa iba't ibang panig ng Aurora, Pia. Alright, maraming salamat at ingat kayo. Ian Cruz nag-uulat live mula sa Aurora. Pahirapang makalusot ang mga galing Abra at Ilocos Sur patungo naman sa Cagayan. Hindi po kasi madaanan ang Abra-Kalinga Road kasunod ng hagupit ng Bagyong Uwan. Saksi, si Rafi Tima. Ganito kalakas ang agos ng tubig sa ilog sa Tanudan, Kalinga noong kasagsagan ng Bagyong Uwan. Hindi lang pagbaha, kundi landslide ang sumalanta sa ilang bahagi ng lalawigan. Biyaheng Cagayan ng aming team mula sa Ilocos Sur nang datnan namin ang bahaging ito ng kalsada sa barangay Balbalasang sa bayan ng Balbalan. Ilang metro lang mula sa natumbang mga kawayan sa kalsada, nakaharang ang malaking guho ng lupa. Ilang landslide pa ho ba yung hindi pa nakiklear dito? Dito lang, mga 2-3. 4 pa, tinignan ko yung bahay ko dyan, talaga, binuhat ng hangin. Sa laki ng guho, kakailanganin ng heavy equipment para ito ay mabuksan. Kaya sa ngayon, putol itong Abra-Kalinga Road. Hindi pwedeng makalusot patungo sa iba pang bahagi ng Kalinga at sa Cagayan kapag galing ng Abra at Ilocos Sur. Sa Ilocos Sur na sumailalim sa signal number 4, pabugso-bugsong hangin ang aming naranasan bago maghating gabi. Bagamat malakas, hindi naman ito tumagal. Wala rin ang malakas na ulan na pinangambahan ng lokal na pamahalaan na pwedeng magpabaha sa probinsya. Pero nagkalat sa kalsada ang mga yero at iba pang bagay na tinangay ng malakas na hanging dala ng Bagyong Uwan. Pagsapit ng umaga, todo linis na ang mga residente ng mga nagkalat na punong binuwal ng bagyo. Agad na rin nakabalik sa kanilang mga tahanan ng karamihan sa mahigit 5,000 individual na lumikas bago dumating ang bagyo kahapon. Si Dexter, na pinalikas sa mga kaanak kahapon, pinili raw na manatili dito sa kanyang bahay kagabi para bantayan ito. Masyadong malakas yung hangin. Binantay mo yung bahay niya? Opo sir, binantayan ko namin kasi
Nililipat na yung mga yero. Sa drone video na ito, kita kung paano hatakin ang ulap ng papalayong bagyo na nasa West Philippine Sea. Laking pasalamat na lang ng mga taga Ilocos Sur na lumihis ang bagyo sa kanilang probinsya. Sa Cagayan at Isabela, mahigit 40,000 residente ang lumikas dahil sa bagyong Juan ayon sa Office of Civil Defense Region 2. Umapaw na ang Chico River at hindi madaanan ng Tuaw Overflow Bridge. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Timang, inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.